nga palang isda natin na gagamitin ngayon. Ano tayo, escabecheng isda. Hihiwaan lang natin ng ganito yung ating isda. Yan, ganyan lang. Nakita nyo ba? Yan. Siyempre, back to back ang paghiwa natin. Yung kabilang side naman. Yan. Ganyan lang ang paghiwa natin, guys. Tapos, yung iba namang isda, hiwaan din natin. Tapos na nating hiwain. At ngayon naman ay lalagyan natin ng asin. Sprinkle lang natin ng asin. Ganyan lang. Yan. Pagkatapos nating lagyan ng asin ay magsisimula na tayong magprito. Ngayon naman ay gagawa tayo ng pang sauce niya. Toyo, black soy sauce. Gamit tayong 2 kutsara, 2 tablespoon. Tapos ay lalagay tayo ng ketchup. 2 kutsara din. Tapos ay suka. Lalagay tayong 2 kutsara din na suka. Tapos ay gagamit din tayo ng tubig, water. Lagyan din natin ng mga 4 na kutsarang tubig. Yan. Tapos ngayon naman ay maglalagay ako ng 1 kutsarang sugar. Kahit anong sugar pwede naman yung gamitin, kahit pa yung brown. Tapos ngayon ay magdadagdag ako ng paminta powder. Yan. Mix lang natin. Ito ang gagamitin natin pang sauce mamaya. Tapos ay pwede na din natin lagyan dito ng yung pangpalapot niya. Ako ang gagamitin ko ay isang harina sa kutsara. Huwag nyo masyadong punuin yung kutsara. Pwede na natin. Yung iba ang ginagamit ay cornstarch. Pwede din naman ng harina. Pwede din ng cornstarch. Kung ano yung mas maganda sa inyo. I-dissolve nyo lang itong mga nagbubuo-buo.
Dissolve lang natin siya. Tapos ay magsisimula na tayong maggisa. Dagdagan na natin ng tubig guys. Kasi ito yung magpapalambot ng Bali, isang basong tubig ang ilagay ko. Tapos i-adjust nyo lang pagka parang kulang sa toyo. Dagdagan nyo lang siya. Or sa ketchup. Dagdagan natin ng isang kutsara pang toyo. Kasi parang kulang siya. Hindi pa siya yung gusto natin na color. Isa pa. Bari 4 tablespoon ng soy sauce ang ating ginamit. At dagdagan natin ng isang kutsara pa na ketchup. So yan, okay na. Proceed na tayo. So yan, magsisimula na tayo maggisa. Lalagay lang ko ng konting oil, mantika. Tapos ay lalagay ko ng ating luya, ginger. Sunod ko ng bawang. Sibuyas. Tapos ay isusunod ko na ang ating carrots. Sinugasan ko na yung carrots natin. Malinis na yan. Tapos mga ilang second lang, 10 to 15 seconds, ganon. Tansya-tansyahin nyo. Isunod nyo na yung bell pepper nyo. Tapos ay ilagay na natin yung ginawa nating sauce kanina. Tayo natin kumulo.
Dali lang naman siyang kumulo. So, hindi ko na siya tatakpan. At lagyan nyo ng pampalasa. Yung ginagamit nyong pampalasa, seasoning. Lagyan din natin ng konting asin. Pinch of salt lang. Siya, antayin lang natin na kumulo siya, maluto yung ating carrots at bell pepper. Hindi naman siya matagal lutuin, at saka para yung mag-sticky na yung ating sauce. Tikman natin yung ating sauce. Okay naman siya. So, antayin na lang natin. Para sa akin, okay na yung mixture niya ang blend yung mixture ng pagsasama-sama ng kanyang ketchup, toyo, at saka yung suka niya at asukal. Okay na. So, ayan na, oh. Kulo na siya. Tikman ulit natin. Okay na siya. Magdagdag lang ako ng konting paminta. So, ngayon, pwede na nating ilagay yung ating isda. Ayan na siya. So, yan na ang ating escabecheng isda. Pa-absorb muna natin yung ating sauce dyan. So, ayan na. Oh, okay na siya. Luto na ang ating escabeche. Ayan siya. So, ayan na guys. Luto na ang ating escabecheng isda. Ayan na siya. Napakadali lang lutuin. Kayang-kaya.
Maraming salamat nga pala sa walang sawang suporta ninyo sa aking mga members dyan. Maraming salamat at sa lahat ng sumusuporta sa akin, sa amin, sa lahat ng ating mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong lahat at sa lahat ng mga nanonood ng aking video. See you ulit sa next video ko. Thank you so much, guys. So, ayan na guys. Yan ang ating escabeche. Mag-ano na tayo. Plating. Ayan ang ating ating escabeche. Luto na guys. So, ngayon ay magpi-plating na tayo. Ayan na siya. Yummy, yummy. Sarap, sarap. So, ayan na guys. Luto na ang ating escabecheng isda. Ayan na siya. Yummy, yummy. Ang ganda ng color. Wow, sarap. At saka masarap siya. Thank you so much, guys.